Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng paborito ng bayan. Unang-una, paborito nila itong pulutan, paborito nila itong street food. Magluluto po tayo ng dynamite. Pero bago ang lahat, gumawa po muna tayo ng dipping sauce. Eto at paghahalo-haluin na po natin. Gumamit lamang ako dito ng mayonnaise. Tapos nilagyan ko ng sriracha. Nilagyan ko rin ito ng honey. Nilagyan ko rin ito ng salt. So yun po ang mga pangunahing ingredients na ilalagay natin. So eto at nakulangan pa ako. Kaya nag-add pa ako ng extra na sriracha. Mas gusto ko kasi may heat ng konti. Eto naglagay din ako ng another dip. Pero ito yung normal tomato blend lang po. O siya, umpisahan na natin ang trabaho. Ito may siling malalaki. Ito at naghihiwa lamang ako ng carrots. Tatantarin po natin siya ng pinong-pino. At pagkatapos, set aside natin. Ilagay na natin dito sa 1/4 ground beef. So, ganun lamang po siya kadami. Pero mamaya tingnan nyo kung gaano karami yung outcome na mapuproduce natin. Ito, nagtagdad din po ako dito ng garlic. At pagkatapos, ihalo natin ito sa ground beef. Naglagay din po tayo dito ng onion, chopped onion po. So ayan, ito yung mga magpapasarap dito sa filling na ilalagay natin sa dynamite. At ngayon naman ay bawasan natin itong ating itinanim na parsley. Kukuha lamang po tayo dito ng mga 4 stalk at yan naman po ay ating tatantarin din upang ihalo natin dito sa ating giniling na baka. So ayan at nakagupit na nga po tayo. At kahit malinis na ito, let's make it sure na mas lilinis pa. So ayan, kaya hinuhugasan natin. At syempre, itadry na natin siya dito sa ating towel tissue. Kung wala naman, yung ating mga malilinis na basahan dyan, ay pwedeng pang tuyo. So eto at i-chop na po natin yung parsley. At para sa akin mga kabahag, ito yung magbibigay pa ng kakaibang lasa or yung tinatawag nating kakaibang aroma kapag ka naihalo na natin ito dito sa ground beef. At para mas maiba ang style ng inyong dynamite, gawin po natin ito. So ayon at ihahalo na natin dito sa ating ground beef. So ito at imemekos-mekos na natin. Naglagay tayo din dito ng pepper powder. At ngayon, mag-a-add din po tayo dito ng konting salt. Maglalagay din po tayo dito ng toyo. Tapos, dagdagan pa natin ng konting oyster sauce. Lagyan din natin ng konting sesame oil para maramdaman natin yung kakaibang lasa at sipa itong ating ginagawang dynamite. O, di ba? Kaya tinawag yan na dynamite. Di ba? Pumuputok ito. Sumasabog ito. Iyon ang katotohanan. O, bakit hindi natin pasabugin ito sa sarap? So ayan at hinahalo na po natin. At katulad nung sinasabi ko sa inyo, haluin po natin ito ng may kasamang pagmamahal. So eto at nag-add pa ako ng isang crack ng itlog. Ilalagay natin ito para kapit na kapit siya. Kumbaga, dikit na dikit yung karne ng baka at hindi po ito maghihiwa-hiwalay. So ayan at mixture na po ulit ng inyong kabahag. Naglagay din po tayo dito ng konting cornstarch. Bakit nga ba tayo gumagamit ng itlog at ng cornstarch? Well, para po kasing mag-asawa yan mga kabahag. Para maging mas matibay at matagal ang pagsasama ng mga mag-asawa, kailangan ng pagmamahal, kailangan ng pangunawa. So itong itlog at saka yung cornstarch po, kailangan magsama yan para tumibay at kapit na kapit ang lasa at hindi maghiwa-hiwalay ang karne. So ayan, eto at ilalagay na po natin dito sa ating napili na malalaking siling pangsigang. Nilalagay na po natin itong ating natimplahan na ground beef. At syempre, katulad ng palagi ko sinasabi, kailangan natin ng mahabang pasensya. And of course, kapag natapos na ito, your patience will be rewarded. So eto, ganun lamang kabahag. At huwag kang maiinip. So ngayon naman, ilalagay na natin itong mozzarella cheese. Mas pinili ko ito para kapag kinagat nyo, yung texture ng cheese, humahaba siya.
'Di ba? Parang gami talaga na hindi basta napuputol. So kaaya-ayang tingnan po. And not only that, ang mozzarella ay talaga namang napakasarap. Kaya naman mas pinipiling gamitin ito ng mga pizza maker. So eto at sinasalansan na natin. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin nag-i-enjoy na po kayo. At ibig sabihin, natututo na rin po kayong magluto little by little. So ayan, umpisahan na nating ibalot itong ating dynamite. So ganun lamang kasimple mga kabahag, no? I hope nasusundan nyo ito. At ngayon naman ay ibabrush na natin siya ng water. Yes, tama po kayo. Hindi nyo na kailangang magbasag pa ng itlog at kunin yung puti ng itlog or yung cornstarch na tutunawin or yung flour na tutunawin sa water. Tubig lamang po ay enough ng pampatikit. So okay na ang lahat at na-set na natin. Ngayon naman, umpisahan na nating magluto. Eto at isinasalang ko ng isa-isa. Dapat lamang po ay madahan ang ating apoy para hindi ka agad masunog itong ating dynamite. At kung napapansin nyo, no, kinakamay ko lang. Pwede naman yan pero dapat maingat. Dahan-dahan lamang ang bagsak. At ang isa ko pang tip sa inyo kapag nagpiprito tayo, huwag nating overcrowded. Huwag nating gawing overcrowded yung ating piniprito para makahinga po siya. So, yun po ang technique na ituturo ko sa inyo today. So, eto at binabaliktad ko na nga kaagad para hindi masudog yung other part nitong lumpia wrapper. So, eto, ang bilis maluto. Ganun lamang po kadali. No worries. Hindi po hilaw ang ating karne dyan sa loob ng ating dynamite. Kumbaga parang juicy po yan kapag kinain natin. So eto at nagsalang pa po ulit ako for second batch. Grabe. Kung andito lamang kayo sa tabi ko at naaamoy nyo itong aking piniprito, I am sure kanina pa kayo ginugutom. So ayan at naluto na po itong ating dynamite. Ngayon naman i-rest muna natin siya. Patutuluin natin yung mga extra oil na kumapit dito. So ayan, ganun lamang po kasimple mga kabahag, no? At ngayon, habang pinalalamig natin siya or kinu-cool down, isa-set naman natin yung ating plating. So ayan, gumamit tayo ng alpalpa kanina, sinabog lamang natin. At ngayon, isasalansan na natin itong dynamite na naluto na. O dahan-dahan lamang at baka kayo ay masabugan. Joke lang po yan mga kabahag. So ito at binubudburan ko pa ng extra alpalpa. At this point ay syempre puputol na naman po tayo dito sa ating tinanim na parsley. At ngayon ay hihiwain natin po siya at pagkatapos ay i-chop natin. Chop po natin siya ng maliliit kasi mamaya ibubudbud po natin ito dito sa ibabaw ng dynamite. O ano, natatakam na ba kayo? Follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. Paki-comment na rin po para alam ko kung saan nakarating itong ating dynamite. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! Grabe. This is my version of dynamite. Ayan. Top with the mozzarella cheese at saka yung ground beef natin. Grabe. Tingnan natin ha. Grabe. Tumutulo yung atas ng beef. So paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.